Buong araw, iyon lang ang laman ng news. Ipinakita sa TV ang umiiyak at nawiwindang mga fans sa labas ng istasyon at Mon Records. Hindi naman kami lahat yung nambole kay Rina. Bakit nasali kami? Sabi ng isang umiiyak at may dalang tarpaulin ni Wade. Ibalik si Wade. Yun ang laman ng mga tarp at karatulang dala-dala nila. Gigil na akong puntahan si Wade, pero dahil nangako ako sa kanyang hindi ako lalabas ng bahay, sa sobrang paranoid ko, napatalon na lang ako nang narinig kong tumunog ang cellphone ko. Napatingin ako sa buong pamilya ko, kasama si Liam at Corinne, na pare-parehong nakatitig sa akin. Para bang gusto rin nilang sagutin yung cellphone ko. Tumayo ako at umalis para pumunta ang kwarto. Nang nakalapit na ako sa hagdanan, ay halos masamid na ako sa pagtakbo papuntang kwarto. "Hello, Wade?" Sabi ko nang nakarating na ako sa pintuan ng kwarto ko. "You okay?" Halos maiyak ako sa tanong niya. Pagkatapos ng ginawa niya, tingin niya matitinag pa ako. Hindi na. Hindi. Kahit ano pa yung iba to sa akin, okay na okay ako. Simula pa lang, siya naman talaga ang nagbibigay ng lakas sa akin. Lagi niyang pinaparamdam sa akin na ako yung bumubuo sa pagkatao niya. Pero ang totoo nito ay siya itong bumubuo sa pagkatao ko. Hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob kung wala siya. Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung wala siya. Bakit mo ako tinatanong? Nabasag ang boses ko. Hindi ko na mapigilan ng pag-iyak ko. "Are you okay? Ikaw itong umalis ng showbiz. It's your dream, Wade. Why live your dream just for me?" Naisip ko yung pagiging walang kwenta ko noon. Iniiwan ko siya. Hindi sapat na dahilan yung excuse ko noon sa pag-iwan ko sa kanya. Hindi sapat yon para saktan ko siya. Of course, I'm okay kung okay ka. Kaya are you okay, Rina? Humikbi pa ako lalo. I can't take this. He's just too darn good for me. Yes, I'm okay pag nandyan ka. Pumikit ako. Bakit ka umiiyak? Natawa ako sa tanong niya. Ikaw ba marinig yung speech mo sa TV? Hindi ka ba maiiyak? Humalakhak din siya. Is this okay, Wade? Yung pagtalikod mo? How about the band? Madidis band? You're the vocalist. For God's sake. What about Zach? Austin? And Adam? Mr. Manzano? Nasabi ko na sa kanila, Rina. Besides, wala naman silang magagawa. Mag-e-expire na ako next month. Wala na silang hold sa akin. Wait, this isn't a joke. It's your career. May naipon na ako, Rina. May family bought this farm sa Alegria. At marami na rin akong... That's not what I mean, Wade. It's your passion we are talking about. Yung music. You are really talented. You belong there. Sa'yo ang stage, Wade. Suminghap siya. No, Rina. I'll protect you. Ikaw ang priority ko. Kaya hindi na magbabago ang isip ko. Napahalunok ako. Are you really sure about this? Tanong ko. Yes. Really sure, Rina. Pumikit na lang ako. Hindi ako makapaniwala. Tulad ng mga fans niya, nanghihinayang din ako sa pag-alis niya sa showbiz. Phenomenal ang pagsikat nila. Siya yung lead, siya yung center of attention, siya yung aalis. Sayang. At lahat ng iyan, gagawin niya para sa akin. Magpahinga ka muna ngayong araw, okay?
Hindi kita papapuntahin dito o pupuntahan dyan. He chuckled. Nang hina ako. I really want to be with him. Kaso, pakiramdam ko sa oras na magkita kami, hindi na ulit ako hihiwalay sa kanya. Gugustuhin ko na lang na nasa tabi niya parati. Papunta na ang parents ko galing Alegria. Pupunta kami dyan, bukas. Mamamanhikan. I'll marry you. Kahit naaayaw ng pamilya mo, I'll marry you, Rina. Hindi matanggal sa otak ko ang mga banta ni Wade. Maging sa panaginip ko ay dumalaw ito sa akin. Matamis na banta. I love you so much, Wade. Nagising na lang ako sa panibagong araw. Tinanghali pa ako ng gising. Ang sarap pala ng tulog ko. Biglang may kumatok sa pintuan ko. Sino yan? Sigaw ko kahit napapaos pa ang boses ko. Ma'am Rina, salamat naman. Gising ka na po ba? Mahina ang boses ng katulong namin. Halos hindi ko marinig dahil sarado naman kasi yung pintuan ng kwarto ko. Inaantok pa akong bumangon. Nakapikit pa ako habang naglalakad. Binuksan ko yung pintuan at naaninag ko ang natatarantang mukha ng katulong. Naku ho! Sigaw niya sa mukha ko. Hindi ka pa po pala naliligo. Hindi ba sinabi sa iyo ni Wade? Iba yung tono ng Wade niya. Nagising ako dun sa tono. Para kasing isa siya sa mga nagsasabi ni Wade na pupunta siya dito kasama yung pamilya niya. Nanlaki ang mga mata ko nang narealize ko na oo nga pala. Sinabi nga pala iyon ni Wade sa akin. Po, nandyan na ba sila? Tumango si Manang. Oo, kanina pa. Nasa baba. Kausap yung mami at daddy mo. Kanina pa nila ako inuutosang gisingin ka. Kaya lang tulog na tulog ka. Diyos ko, buti hindi si Wade ang pumunta dito at gumising sa akin. Agad kong ni-check ang muta at laway ko. Meron ba? Makaligo na nga muna. Nagmadali akong pumunta sa banyo at naligo. Pakiramdam ko wisik-wisik lang yung ginawa ko sa sobrang bilis. Nakatuwalya pa ako nang lumabas para magbihis, pero lang niya. Bumungad sa akin ang magulo kong kwarto. Nagkalat ang mga photo album at kung ano-ano pang abubot ko noon. Mukhang may naghalongkat ng baol ko. Nakita kong nakasimangot na tinitignan ni Wade ang isang spring notebook na malaki. Wade? Sabi ko. Tumingala siya at pinasadahan ng tingin ang buong katawan ko. Uminit ang pisngi ko. Buong akala ko ay aasarin niya na naman ako ng mga bastos na hirit niya, pero nakasimangot lang siya habang iniisa-isa ang parte ng katawan ko. Anyari? Kumusta yung pag-uusap ni mami at daddy sa mga magulang mo? Sorry, wala pa ako. Tinanghali ako. Sabi ko sabay kuha ng damit sa closet. Sinusubukan kong umilag sa titig niyang hindi matanggal-tanggal sa akin. Pero nakasimangot pa rin naman siya. Hinihintay ka namin. Masungit niyang sagot. Kumunot ang noo ko at sinarado ang closet room para makapagbihis na ako. Narinig ko ang pagtayo niya at paglapit sa akin. Magbibihis muna ako. Sabi ko sabay kuha sa tuwalya para makapagpanti at bara habang nasa labas pa siya. Bigla niyang binuksan yung pintuan. Nakasarado iyon pero nabuksan niya. Ewan ko kung paano niya ginawa. Ah! Halos mapatili ako. Seryoso pa rin ang mukha niya. Nagmadali akong kunin ulit ang tuwalya. Panty pa lang ang naisusuot ko. Mas lalo akong naasiwan nang nakatitig siya ng nakasimangot sa dibdib ko. Manyak ka! Sigaw ko. Pero mukhang hindi niya ata yon narinig. Sino to?
Iyon ang tanong niya sa akin habang ipinapakita ang lumang Barbie autograph ko. Ha? Inayos ko yung tuwalya at tinignan iyong tinuturo niya. Diego Sanchez? Sabi ko habang binabasa ko ang sulat kamay ko. Classmate ko yan noong high school. Nasaan na siya ngayon? Uminit ang pisngi ko nang narealize kong bakit siya nakasimangot at bakit siya nagtatanong. Ha? Iwan ko. Nag-aaral din sa kabilang unib. Sino to? Tinuro niya ang isa pang lumang autograph. Benjamin Jimenez? Playing dumb now. Kinagat ko ang labi ko. Kapitbahay namin. Nanliit ang mga mata niya. Alin yung bahay nila dito? Tanong niya. Wait, ano ba? Matagal na kaya yan? Who is your crush? Diego Sanchez? Isa pa, who is your crush? Benjamin Jimenez? Ang dami mo palang naging crush? Asan yung iba mo pang ganito? Para yatang taon-taon kang nagpapalit ng crush? Mas lalong uminit ang pisngi ko. Kasalanan ko bang hopeless romantic ako noon? Kaya ba madali mo rin akong naging crush noon? Baka sa sumunod na taon, iba naman yung gusto mo ha? Masungit niya ang sinabi. Ha? Hindi no? 4 na taon wait. Sasayangin ko ba yon? Naningkit palalo ang mga mata niya at nakita kong dahan-dahan niyang sinarado ang pintuan ng closet room ko. Napalunok ako at napaatras. Hinawakan niya ang kamay kong nakahawak sa tuwalya ko. Nanghina agad yung tuhod ko. Alam kong nasa bahay kami. Nandito ang mga magulang namin at alam nilang nasa loob kaming dalawa ng kwarto ko. Pero dam, kung gusto ni Wid na angkinin ako ngayon din, alam ko sa sarili kong bibigay ako. Wala akong paki kung mahuli kami at paghiwalayin dahil sa kahalayang nagawa. Paghiwalayin your faces, hindi ako natatakot. Tinanggal ni Wid ang tuwalya ko. Wid, hindi niya pa nga ako nahahawakan, napapaungol na ako. Magbihis ka na. Malamig niyang bulong sa akin. Medyo galit ako. Umalis siya at iniwan akong nakatunganga doon sa closet room na hubot-hubad. Sa sobrang panginginig ng tuhod ko ay napaluhod ako sa sahig. My gosh! Pwedeng lumuhod at magmakaawa sa kanya? Oh my gosh! Make it fast Rina! Sigaw niya sa labas. Malulutong na mura na lang ang tanging naisip ko habang nagbibihis ako. Damn you Ribas! Walking heater, with you don't freaking hit inducing abs. Huwag mo akong bitinin. Pagkalabas ko ay nasa pintuan na siya at inaabangan ako. Let's go. Umirap siya. Seriously? Ang bata ko pa noon. Hindi ko na nga maalala si Diego. Crush nun si Corain, hindi ako. Nilingon niya ako. Kung ikaw yung crush niya, bibigay ka ba? Hindi no. Pangit ko kaya nun. Paasa. Ikaw talaga ang galing mong magkunwaring baguhan. Hinawakan ko ang braso niya. Hindi naman. Sabi ko sabay haplos. Nakita kong nakakuyom ang kamay niya habang hinaplos ko yung braso niya. Nakita ko ring pumula ang pisngi niya at nag-iwas ng tingin. Pumaba na kami sa hagdanan at naaninag ko ang naghihintay naming mga magulang. Nakaupo ang mama at papa ni Wid sa kabilang sofa. Ang mga magulang ko naman ay nasa kabila. Kapansin-pansin ang pagiging simple ng mama at papa ni Wid kumpara sa nakakot na daddy ko at nakadress na mami ko. Rina, bakit ngayon ka lang nagising? Say sorry to your visitors. Sabi ni mami. Yumuko ako sa mama at papa ni Wade
na parehong nakangiti sa akin. Sorry po. So as I was saying, pwede natin gawan sila ng prenuptial agreement. Sabi ng mama ni Wade. Prenuptial? Bakit pa yun kailangan? At saka, talagang magpapakasal? Sang-ayon ako dyan. Dagdag ni Mami. Humalokip-kip si Wade habang nakikinig sa mga magulang namin. Ma'am, wag na po. Nakakahiya. Kung anong ari-arian mo Rina, mula pagkabata hanggang ikinasal ka, ay sa'yo lang, hindi conjugal property. Sabi ng mama ni Wade sa akin. Nakakagilty at nakakahiya naman sina Mami at Daddy. Tumatango pa naman si Mami sa sinasabi ng mama ni Wade. Pero yung akin, huwag na. Kung ano yung akin simula ng pagsikat ko, hanggang ngayon ay gagawin kong conjugal property. Yung 2 bahay, yung kondo, mga sasakyan, at ang pera sa bangko. Conjugal. Sabi ni Wade. Napatingin si Daddy kay Wade. Hinawakan ko ang braso niya. That's my Wade Ribas. Napatingin si Daddy sa akin. Seryoso ang mukha niya. Hindi ko mapigilang ngumiti sa kanya. Is Dad, he's that kind of man. Kaya nga papakasalan ko, di ba? Wag nang mag-prenup. Just plan the damn wedding. Nabigla ako sa muhura ni Daddy. Halos mapatalon din ako nang na-realize kung ano yung sinabi niya. We are getting married.